Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod sa today is September today is September 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Wait lang po, medyo lumagpas tayo ng konti dahil sa nag-drop pa tayo. So tayo pumunta sa may Filipina Oy Gongco Group of Companies sa may South Corporate Plaza dito sa may High Street, BGC. At dadalhin po natin yan sa may Makati Prime Tower Suite sa may Kalayaan Avenue, Poblacion, Makati po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. At atingin muna at magbibigay po ako ng mga pagpapalito upang labanan ang stigma at ang kakulangan ng tungkol sa mental health. Actually po, kung kayo po ay sumubaybay sa ating programa, ay marami na po kayong alam sa umpisa pa lang kay Dr. A. May alam na po kayo sa depression, anxiety, bipolar, schizophrenia. So, ngayon ay alamin na po natin kung bakit may stigma. At nais ko pong dalhin kayo sa isang Bible verse na matagpuan sa Romans 15 verse 1 na nagsasabi, "We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please others." Tayo pong lahat ay tinatawagan upang tulungan ang nahihirapan. Kabilang na po ang mga masinagay na ating pinag-aaral. Hindi upang gustahan sila, kundi upang gamayan na may pag-unawa. So lahat po na nakikinig ngayon at magkaroon po ng kaalaman, kami po ay may bahagi na pamalingan, educate yung mga tao mula pa po. May atin po alamin kung ano po ang definition ng stigma. Ang stigma ay ito po ang negatibong paniniwala o pagtingin sa mga taong may mental health condition. At isa sa mga reason kung bakit meron sa negatibong paniniwala ay ang kakulangan ng aral o paggawa mo sa pagkakataon. Natanggit at pagkakataon. Ayon po sa survey ng Capstone in 2023 na marami na Pilipino na may alam sa terminong mental health. There are 93%. Ngunit, termino lang po yun. Pero yung malalim na pagkaunawa ay hindi pa rin. At meron pang 7% ang hindi familiar tungkol sa mental health. At ayon sa survey, another survey ng global survey ng Tipdown Leader Holdings 2023 na mayroon pong 66% sa mga Pilipino na ang mental health ay mahalaga sa kanila. Ngunit, 39 lamang ang may courage na maghanap ng tulong. Bakit kaya? At yung mga hadlang sa ayon po sa survey ng Harvard Humanitarian Initiative na ang mga hadlang daw po ng mga Pilipino kung bakit hindi po sila pumupunta or nagkaroon ng courage na magpakulusot sa mental health professional ay pinoconsider po nila ng mataas na gastos sa mental health care. So, igastos lang yan.
iba yung kultura natin mga Pilipino, ay magastos na lang, kaya pa namang tilisin. Pangalawa po ay 35.9% nagsasabi na isang kahihiyan ang pagkonsulta tungkol sa mental health. At 31% naman nagsasabi, baka magkakawalan akong baliw pag nagkonsulta ko. At mayroon nagsasabing 30.3% na tinuring nila na isang kahinaan ang pagkukonsulta about mental health. At yung mga reaksyon ng pamilya, na ay, kahihiyan niya sa ating pamilya, lalo kung medyo may pangalan or kilala ang isang pamilya sa impunan. Ay, nakakahiya po yan sa ating pamilya. Wala na tayong lahot-lahot yan. And number one po, na kinukonsider ng mga Pilipino ang reaksyon ng ibang tao. Ano na lang po sasabihin ng mga tao sa akin? Isa akong hindi mahalagang tao. Hindi na ako useful person. So, yun po ang resulta ng survey sa mga Pilipino kung bakit hindi po sila pumupunta o hindi po nila binibigyan ng halaga ang kanilang mental health. At yung suriin ang history kung bakit nga ba siya ang pananaw ang mga tao at di ba ang ano? So, bigyan po kayo ng ng stigma ng mental health. Ang amin daw po sa na ancient civilization, ang mga tao daw po sa Egypt, ang taong may problema sa pag-iisip, kadalasan isipin nila na kung ay nasadyuhan ng masamang at kinukonsider nila, may kasalanan niya dahil sa mga nasusutan. Kaya, ang ginagawa po nila ay nag-aalis sila ng mga naialay po sa ating paniniwala sa pagkakasutan nila para makalis yung demonyo na akala nila o tinatawag nilang exorcism. So, doon po nagpupunta ang stigma ng mental health na pag may mental problem sa bunga ng kasamaan o bunga ng pagkakit ng masamang. And then, sa medieval age or during the dark ages, ay 15th century, ang kanilang basihan naman ang kanilang pananaw sa mental health ay yung sinasakipan ng demonyo. At ang ginagawa po nila ay inuulong po nila ang tao. So, mas napalaki ang stigma ng mental health. So, ang paniniwala nila na ang ganong kalagayan ay hindi po tanggap ang lipunan dahil na kalipan po. Ito lang po ng bandang 17th century na nagkaroon po ng pag-aaral, kinukonsider po nila na ang mental health condition ay kaakibat ang biological at psychological factors. Pero kahit ganun pa po ang kanilang pag-aaral, ay hindi pa rin naaalis yung takot at yung pagbuhusga sa may mga mental health condition. Kaya namamana po natin magnamanang puro manang paniniwala, lalo lang po sa concept ng mga Pilipino. So, alamin po natin ang konsepto ng mga Pilipino. Unang-una po, ang isa sa mga causes or factors ng mental health stigma ay yung culture of shame. Yung bang kahihiyan. Kung isipin na may problema, kahihiyan ng ating pamilya yan. Ang pag-chismisan tayo ng barangay, ano na lang sasabihin nila sa atin. At maaaring sabihin, ay naku, tayo ay very religious family. Yan ay signs ng ating kulang ng pananampalataya, kulang tayo ng panalangin. So, hindi po, sa ayon sa pag-aaral, hindi pa rin po naalis ang ganung concept
ng mga Pilipino. At ganon din ang na-link po ang mental illness to weakness, kahinaan, at kung nagugulat at meron pong recently lang po itong research po ng mga psychology students namin. Meron silang na-find out na yung parang mga lalaki, takot silang magpakonsulta sa guidance about mental health kasi kahinaan para sa kanila yun. Lalaki ng tao, magpapakonsulta ka. So, nakaka-alarma din po na paniniwala hanggang ngayon po ay meron pa rin talagang ganun pag-iisip. At yung pangatlo namang causes ay yung religious belief na yun nga, kulang ng pananampalataya, kulang ka ng panalangin, hindi ka lang nagbabasa ng Bible, kaya ka nagkaroon ng ganyan. At another factor is yung media and films. Yung may mga pelikula na ang kanilang pinuportray ay maging pag-interpret ng mental health. Katulad na lang po ng pag-portray ng schizophrenia, sabihin nila ay sa tong baliw at nakakatakot at nakakatakot sa lipunan at para ba siyang wala ng pag-asang gumaling at pinukonsider nila ito na isang criminal. So, meron yung factors sa media and film. Another factor is that lack of education, kakulangan po ng information. Kahit po sa aking karanasan bilang guidance counselor, ay nahihirapan din po ako minsan na i-communicate sa mga magulang about mental health condition ng kanilang anak. Sabihin nila, bakit nauso yan ngayon? Hindi naman din nauso sa amin noon. Nag-iinap yan. Ano po, so, hindi ko naman po sila makikita. Kaya, nandito po kami o ako para ipaliwanag pinusupos po sila kung bakit. At ang last na process is that fear of communication. Para bang pag nalaman nila sa aking mga karanasan bilang guidance counselor sa aking practice ko. Nagkaroon pa ako ng mga experience sa mga estudyante natin. So, ano po ang pwedeng gawin? So, kami po dito sa AUP ay patuloy po kami nagkakaroon po ng psycho-education, mga tamang information about mental health. At ako po natutuwa sa ating programa dito sa Adventist World Radio na may ganito po tayong mga program. So po nakakatulong po talaga na magpaabot sa kanila ang tamang informasyon about mental health. Kaya po, hinikayan po kayo ang nandito ngayon sa mga nanonood at nakikinig na sana'y bahagi kayo sa ating pag-break ng stigma. Hindi lang po ito gawain ng mga mental health professional, pero ito po ay gawain po natin lahat na nakakaalam. And Ito po. next po natin pwedeng gawin ay magkaroon po ng open conversation. Thank you po. God bless po. Pag may narinig Salamat. pa tayong medyo nag-o-open na Salamat po, ma'am. God bless po. pakiramdam, hindi na sila, wala na silang ganang kumain, wala na silang ganang matulog, wala na silang interest na makipag-interact o gagawin yung mga activities nila. So, ating pong Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paano po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng separate video sa ating susunod na mission. Paano po? Pag-usapan natin yung nararamdaman mo. Yung mga ganun, we have open heart to listen to those person who's struggling with Oh. mental health. And mahalaga din po yung community Oo. support system. So, sa mga lugar na kung saan ay kunti lang po or Okay wala lang po ba? talagang Pinaikot-ikot ako dito. mga Ayan, maraming salamat po. God bless po.